Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat at sa lahat po ng magsubaybay nito, sa mag-review nito. Magandang gabi po at saka sa maabot ng video. Magandang umaga, magandang gabi, magandang araw sa iba't ibang mga kaibigan din natin o mga kapatid na nasa iba't ibang bansa na nagtatrabaho. Mga kapatid, magandang umaga o gabi o araw sa ating lahat. Atin pong tatalakayin ngayon ang tungkol sa panunugo sa simbahang Katoliko. Pero unang-una po, huwag niyong kalimutan na paki-subscribe, paki-click at saka share, like mga kapatid sa video na ito upang sa pamamagitan nito ay maging updated kayo sa aking mga video. At sa pamamagitan din nito ay ating mapamahayag ang salita ng Diyos sa iba't ibang sulok ng mundo, mga kapatid. Ang atin pong tatalakayin ngayon ay napakaganda po na tanong, kasi ito po yung kadalasan na itatanong sa ating mga kapatid na mga especially sa mga Katoliko at sa iba't ibang mga denomination, mga kapatid, na may katanungan na ating sasagutin na sapat ba na ang pangalan ng denomination o sapat ba ang pangalan ng tinatawag nating relihiyon na nagdadala sa pangalan ni Jesucristo ay totoo na agad nga na kay Kristo. So, malinaw mga kapatid ang tanong na ang pangalan ba o sapat na ba ang pangalan ng iglesia na nagdadala sa pangalan ni Kristo ay totoo na, mga kapatid? Ito po ang ating sasagutin batay mismo sa panunugo sa Biblia, mga kapatid. Na ating babalikin ang tanong na sapat na ba na ang iglesia na nagdala sa pangalan ni Kristo ay kay Kristo na? So yun po ang katanungan. Ngayon po ating sasagutin na Biblia mismo. Atin pong tandaan na si Kristo ay nagpabala diyan sa Mateo 24:4 hanggang 5 na napakalinaw po na sinabi diyan na magbantay kayo at huwag kayo palingla dahil marami ang pumaparito sa sanlibutan at magsasabi na ako ang Mesiyas, ako ang Kristo. Sila ay magdadala sa pangalan ko, ngunit sila ay mga huwad. So, napakalinaw na sinabi ni Jesucristo. At saka sa i-continue mo yan sa Mateo 24:24 na sinabi sa Biblia, mga kapatid, na maraming mga huwad o mga hindi totoo, mga piki na mga propeta, mga piki na mga magdadala sa pangalan ni Jesucristo. Ngunit sila ay gagawa ng kababalaghan upang ang lahat ng tinatawag nating mga sangkatauhan ay maligaw, mga kapatid. At marami ang maliligaw nito. Kaya marami ang lilitaw na mga piki na mga propeta, piki na Mesiyas na magsasabi na sa pangalan ni Jesucristo, mga kapatid. At marami ang maliligaw. So napakalinaw po na hindi sa pangalan na mababase natin na ang iglesia o ang simbahan ay sa kanya na kay Jesucristo. Kung gayon ay ipinangalanan ang iglesia ni Kristo, mga kapatid, ay hindi iyon nagpapatunay o nagpapatuo na ang iglesia ay totoo na, mga kapatid. Halimbawa, sa Isaiah 43, 10 hanggang 11, na sinabi dyan na kayo ang aking mga saksi. So, meron na agad na mga saksi ni Jehovah, mga kapatid. Sa Sana 1:3 hanggang 5, napakalinaw po. Born again. Tapos meron na kaagad na born again. At sa unang Timoteo 3:15, sinabi dyan, iglesia sa Diyos. So, mayroon na agad na iglesia sa Diyos na lumitaw, mga kapatid. At saka sa Roma 16:16,
paborito ng ating mga kapatid na mga Iglesia ni Cristo na mababasa dyan na magkumustahay kamo kayong mga Iglesia ni Cristo. So, yung mga Iglesia ni Cristo, napakalinaw. So, totoo na kaagad na Iglesia ni Cristo ang lumitaw ngayon. Hindi, mga kapatid. Totoo na agad ang born again na lumitaw ngayon. Hindi, mga kapatid. Totoo na kaagad yung saksi ni Jehovah ay lumilitaw ngayon. Hindi, mga kapatid. At saka sa Genesis 2:3 na nabasa dyan na ang ikapitong araw ay ang banal na pahinga, mga kapatid. Mayroon na agad na 70 Adventist. So napakagami na ngayon. Ilang thousands na ngayon. 44,000 plus, mga kapatid, na lumilitaw na mga relihiyon, mga huwad, mga kapatid. Ngunit sila, lahat po ay nagdadala sa pangalan ni Jesucristo. Ngunit hindi ito ang basihan na magdadala sa pangalan ni Jesucristo ay kay Kristo na kaagad o tunay na agad na iglesia, mga kapatid. So napakalinaw. Katulad po halimbawa na diyan sa sa mga mall o sa tinatawag nating sa tabi-tabi, no? Na mayroon kang makikita na mga Levi's o mga Adidas na mga brand na tinatawag nating damit. Ngunit lahat ba ng Adidas ay totoo, mga kapatid? Lahat ba ng Levi's ay totoo na brand, mga kapatid? Hindi totoo. Mayroong lokal, mga kapatid. Mayroong piki sa pangalan ng mga na Adidas, sa pangalan ng mga Levi's, ngunit hindi yung totoo na Levi's at saka Adidas. So malinaw, mga kapatid. So hindi pala sa pangalan, hindi sapat ang pangalan ng iglesia na nagdadala sa pangalan ni Jesucristo ay sa kanya na kay Jesucristo. Ang kasagutan natin ay hindi mapapatunayan o hindi basihan ang pangalan, mga kapatid. At saka napakalinaw din sa Mateo 7:21, no? Na sinabi diyan na not all who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but do this the will of my Father who is in heaven. So ano pong sinasabi sa ating Panginoong Jesucristo? Marami ang tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon. Ngunit hindi sila tunay na tumatawag sa akin, na hindi lahat na pumapasok, makakapasok sa kaharian ng langit na tumatawag sa akin, kundi iyon lamang ang sumusunod sa utos ng aking Ama na nasa langit. So napakalinaw po. Hindi pala marami ngayon ang tumatawag na Panginoon, marami na ngayon ang umaangkin na sila ang totoo. Ngunit napakalinaw na hindi lahat, mga kapatid, kundi kung sino lamang ang sumusunod sa kautusan ng Diyos, sa Ama na nasa langit. Ano ba ang kautusan ng Diyos o sa Ama na nasa langit? Na ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesucristo upang iligtas tayo, mga kapatid. At si Jesucristo ay natatag lamang ng isang iglesia. Anong mga iglesia na ito, mga kapatid? At yan, patutunayan natin yan sa susunod, mga kapatid. Ngunit ngayon, ang ating sasagutin, ang katanungan, nasagot na, mga kapatid, na sapat ba na ang iglesia na nagdala sa pangalan ni Jesucristo ay tunay na kaagad na kay Kristo? Hindi, mga kapatid. At saka sa 2 Korinto 11:13, hindi sila tunay na mga apostol ni Kristo, kundi sila ay mga huwad, mga piki ng mga pupita na nagpaka-apostoles kay Kristo. Nagpaka-pupita, mga kapatid. Dahil si Satanas ay magpaka-apostol din, mga kapatid, na gumagamit din ng Biblia. So, kalinaw, 2 Korinto 11:13 hanggang 14. So, napakalinaw po niyan, no? At saka sa unang Juan 2:18-19, sinabi diyan na sila ay hindi kasama natin dahil sila ay tumiwalag sa atin. Sila ay iniwanan nila ang pananampalataya
natin mga kapatid. Kaya ating mapatunayan na sila ay hindi sa atin. At sila ang dahilan ng pagka tinatawag nating pagka bahin-bahin mga kapatid. Pagkabahagi-bahagi, nagkabahagi-bahagi ng mga kapatid, nagkahati-hati na. So, nandahil sa mga taong ito, mga kapatid. So, napakalinaw po niyan. So, ang tema natin ngayon na tungkol sa tanong mga kapatid na nasagot, na sapat na ba na ang iglesia na nagdala sa pangalan ni Jesucristo ay kay Kristo na kaagad o tunay na kaagad kay Kristo? Hindi mga kapatid. Pinatunayan sa Biblia na mismo si Kristo ang nagsabi, nagpabala na tayo ay magbantay mga kapatid. Dahil maraming mga huwad, maraming mga piki nalilitaw at magsasabi na ako ang Mesiyas. Katulad ni Kibuloy na umaangkin siya na siya daw ang the appointed Son of God. Siya daw ang anak ng Diyos. Siya daw ang Kristo. Ngunit sa Biblia mga kapatid, napakalinaw na isa lamang ang Kristo. Hindi dalawa, hindi marami na ating mababasa sa Efeso 4:4-5. So may isa lamang na Panginoon na si Kristo. Hindi na dalawa, hindi marami. Ngunit si Apollo Kibuloy ay umaangkin na siya daw ay the appointed Son of God. Siya daw na Kristo mga kapatid. Ngunit anong sinasabi sa Biblia? Siya ay bulaang propeta. Sila ay bulaang Kristo. So napakalinaw po niyan. So ang tinamaan nito, with all due respect, isa nito ay si Pastor Kibuloy, at inaangkin niya ang tinatawag nating posisyon ni Jesucristo, ang kalagayan ni Jesucristo mga kapatid, na siya daw ang Kristo mga kapatid. Ngunit napakalinaw na iisa lamang ang ipinadala ng Diyos na si Jesucristo, walang iba mga kapatid dito sa sanlibutan ang nagligtas sa atin mga kapatid. Pero noon yun, pero ngayon inaangkin na niya na siya daw ang Ama. So, kung sa mga brothers and sisters, kung sa tinatawag natin sa technology, mayroong high-tech na, Ganon din po si Kibuloy. Siya ay naging high-tech. Noon, siya ay Kristo. Ngunit ngayon, siya ng Ama. Siya na ang sinasabi na inaangkin na siya ang may-ari sa ating buhay. Abo! Napakalinaw mga kapatid. Ano bang kinain nitong isang pastor, with all due respect, Pastor Apollo Kibuloy? Mga kapatid, at siya ang isa sa katuparan sa Mateo 24:4-5 mga kapatid, na marami ang pumarito na magsasabi, ako ang Kristo, ako ang Mesiyas. At isa na yon, walang iba ang natamaan nito. Bato-bato sa langit, matamaan, huwag magalit. Pastor Apollo Kibuloy, Tapos sinabi niya na ang serpente daw ay tinalo na niya mga kapatid. So, paano niya tinalo? Wala naman siyang kanya anong nakain itong Pastor Apollo Kibuloy na ito, Saka, with all due respect, na kaniyang tinuligsa din ang simbahang Katoliko mga kapatid. Tapos, hindi siya lalaban sa debate dahil tinalo na daw niya ang serpente. Bakit pa daw siya makipagdebate dahil natalo na niya? Ngunit, ang nasa sa isip mga kapatid, na napakalinaw, hindi lalaban sa debate, baka mapahiya mga kapatid. Baka mapahiya sa kaniyang mga tao, At saka natupad din ang hula na marami ang maliligaw. So ngayon marami ang naliligaw. Marami ang umaanib sa kanya, mga kapatid. So marami ang umaanib. So napakalinaw po. Dapat na ating tingnan ang Biblia na before tayo umaanib niyan, dapat ay ating
suriin kung saan yan galing mga kapatid. Ating i-research kung iyan ba ay sa Diyos o iyan ba sa Diablo, mga brothers and sisters. So, I hope po na mayroon tayong matutunan, no? Kaya dapat tayo na magsuri. Dapat tayo na mangaral. Dapat tayo na sumusunod sa utos ng Panginoon. Hindi sa tao, mga kapatid. Katulad ng iba't ibang mga no? Saka kay Apollo Kibuloy na napakalinaw na natupad ito, mga brothers and sisters. Ang sa katuparan, isa nito ay si Kibuloy, mga brothers and sisters. Kaya tinuligsa din niya ang simbahang Katoliko. Inuusig niya ang simbahang Katoliko hanggat sa kanyang makakaya, mga kapatid, upang ang nasa simbahang Katoliko ay madala. At gayon man, mayroong mga nadala. So wag po tayong padadala niyan. Na mag-aral muna tayo sa ating inang simbahang Katoliko. At ating, di po tayo tatalon sa ibang denomination. With all due respect, mayroon namang mga iba't ibang mga relihiyon na hindi tumuligsa, mga kapatid. At tandaan natin na we are fellow Christian, no? Huwag tayong magtuligsaan. Huwag tayong mag-usigan, no? Kaya aking inihiling sa mga iba't ibang mga pastor o iba't ibang mga ministro ng Iglesia ni Cristo at saka Pangulo ng CBD Adventist o ano pa na mga relihiyon na huwag ninyong tuligsain ang simbahang Katoliko. Mga kapatid, yun ba ang turo ninyo? Na tutuligsain ang simbahang Katoliko? So, napakalinaw niyan. So, talagang napakaraming tumuligsa sa simbahang Katoliko, halos lahat, sa loob man o sa labas ng simbahan. Kasi hindi na ito makakaila kasi mayroong hula sa Gawa 20:28 hanggang 30 na marami ang tutuligsa sa labas o sa loob man ng simbahan. Kahit nga sa loob ng simbahan, mayroong tutuligsa, mga brothers and sisters. Mayroong umuusig nito. Kaya ang kalaban ng simbahan ay nasa labas at nasa loob ng simbahan, mga kapatid. Ngunit kalaban lamang diyan sa panunuro, kalaban diyan sa doktrina, ngunit tayong lahat ay magkapatid. Mga kapatid, we are fellow Christian, pero hindi natin sila mga kaaway sa pisikal, kundi atin silang minahal, mga kapatid. Ngunit dito tayo nagkakaroon ng hindi intindi sa panunuro o sa doktrina, mga kapatid. Kasi hindi naman dapat natuligsain ang simbahang Katoliko, no? Kaya napakalinaw niyan. Kaya hinihiling ko po sa lahat ng mga iba't ibang denomination na tayo ay magkakaisa, no? Hindi tayo magtuligsaan. Kasi mayroong maraming mga na tinuligsa talaga ang simbahang Katoliko, inuusig. At gayon man, ang mga apostol ay inuusig din at si Jesucristo ay inuusig din, tinuligsa din, mga kapatid. So, napakalinaw niyan. So, I hope po na mayroon kayong natutunan, kaya kunti lang, maikli na itong Bible study kasi mayroon kasing mga katanungan na ating natanggap na sapat na ba na ang iglesia ay nagdala sa pangalan ni Jesucristo ay tunay na agad na kay Kristo? Ang sagot, hindi. Ating balikan ng teksto, Mateo 24:4 hanggang 5. Mateo 24:24. Mateo 7:21. Ikalawang Korinto 11:13-14. Unang Juan 2:18-19. Judas Tadeo 18:19. Hindi Judas na Iscariote. So napakalinaw po, no? Kaya hindi sapat ang pangalan lamang na ang iglesia ay nagdadala sa pangalan ni Jesucristo ay totoo na kaagad. Atin yang tatalakayin noon kung ano ba o paano ba natin mapatunayan na iyan na iglesia ay tunay at tatag ni Jesucristo, mga kapatid. Atin lang inuuna ngayon yung mga
tanong nito mga kapatid. Ngunit mayroon pang mga kasunod na mga video, iba't iba na mga video na i-upload ko mga kapatid. Kaya wag ninyong kalimutan, ulitin ko po na paki-subscribe, like, and share nito. Kasi para maging updated kayo sa ating mga video at sa pamamagitan nito, ating may pamahayag ang salita ng Diyos, mapangaral sa iba't ibang dako o sulok ng mundo. Kahit anuman tayo, walang makakapigil sa Panginoon kung sino ang kanyang instrumento na gagamitin. May kapansanan man tayo o wala mga kapatid. Ngunit ang Panginoon ay ang Panginoon ay gagamit talaga ng instrumento. Kahit na kung saan tayo sa sulok ng mundo, kapag ang Panginoon ay gumagamit na ng instrumento at gagamitin tayo, walang makakapigil niyan. Mga kapatid, kahit may kapansanan tayo, no? By the way, kami po ay mga blind massage o mga visually impaired, mga PWD, persons with disability, na nasa iba't ibang malls. Kung makikita ninyo, mga massage dyan, kami po yan mga brothers and sisters, at naghanap buhay po kami, no? Dahil iyan lang po ang aming hanap buhay, no? Kami na mga visually impaired o mga blind. At shout out sa lahat ng ating mga kasama, no? Sa Heart and Hands, sa organization, at saka sa iba't ibang mga organisasyon na nasa massage, no? Mga iba't ibang mga organisasyon, mga brothers and sisters, na napakarami ng organisasyon, ngunit iisa lamang ang layunin mga kapatid, kundi upang mayroong hanap buhay at saka makatutulong pa sa iba na mga blind na walang hanap buhay mga kapatid, upang mabigyan ng hanap buhay. Dahil napakahalaga din po, no? Kasi may tiyan tayo, no? May tayo, may bibig. Gugutom naman tayo mga kapatid, no? Kaya naghahanap buhay din kami. Kaya binigyan kami ng Panginoon din ng skills na pagmamassage, no? At sa lahat po ng ating mga customer, no? Mga customer natin, mga sir, ma'am, salamat po sa inyong lahat sa pagpapamasahe din sa amin. Dahil sa pamamagitan nito, sa pamamagitan yan, kami po ay nagkaroon din ng hanap buhay o pera upang may ipabili mga kapatid o mga sir, ma'am. So vice versa, no? Na kami po ay nagpupusahe sa inyo upang ang inyong mga lamig o mga uric acid, iba pa, mga brothers and sisters o mga sir, ma'am, no? To increase blood circulation, normal, no? Blood circulation, mga brothers and sisters at mga kapatid, at marami pang mga benefits sa pagmamasahe. Kaya napakalinaw po. So, shout out din po sa lahat ng mga magwa-watch nito at sa lahat ng iba't ibang mga kapatid din natin, no? Sa iba't ibang na mga bansa, mayroon din mga kapatid sa maabot nito. Oh, so click ang subscribe, share and like sa video nito, na sa pamamagitan nito ay ating mapamahayag ang salita ng Diyos, mga brothers and sisters. At dito na lang po ako, at may kasabihan po sa Nilatin na Laus Tibi Domini, purihin ang Panginoon. Laus Tibi Christi, purihin si Kristo. Laus Tibi Maria, purihin si Maria. Marami pong salamat sa ating lahat, at God bless us all. Magandang gabi, magandang araw, magandang umaga sa maabot nito mga kapatid. God bless us all. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.